As an entrepreneur, I train business owners from different parts of the world to level up their business and digital skills. And I get inspiration from the dedication of our kababayans. Sobrang nakaka-inspire. Let's chat with one of my trainees in Madrid about her life as an immigrant and her dream business in Spain. Tara, let's! Hello everyone, mabuhay! Buenos dias! We are here at Parque Sahagún in Parque Madrid. Sahagún, Madrid, Spain. That's right. I'm here with our friend and colleague, Jonah Ibarra, who's also a resident here, a citizen here, a Filipino and Spanish citizen na nakatira dito sa Madrid. Kamusta, Jonah? Okay naman, ito galing ng basketball league. Ayan. So actually, we were invited by Jonah. In-invite niya tayo dito sa league. Nakita niyo nga, no? Or makikita niyo yung footage ng event, no? Yung mga basketball players dito sa Madrid, mga Pinoy basketball players, and syempre yung mga muses. Yes, isa na rin ako doon. Pero hindi ako nagmamalaki na isa ako doon dahil... Support lang, right? Oo, support lang ng mga kababayan natin. Correct. Yeah. Jonah, tell us, paano ka nakarating dito sa Spain? May tinalaga yung former president before from year 2005, I think, if I'm not mistaken, to 2009. Ayun, pinapapirma, ang tawag doon is COFUS. Pinapapirma sa mga amo dito and then magkakaroon ka na ng residencies or working permit. Yan po, yes. Ano naman ang work mo dito and palagay mo ano yung advantages na dito ka nag-work sa Spain? As of now, ang aking trabaho is cleaners. Cleaners ng buildings. Ang advantage dito is mas okay yung sweldo at saka mas magaan ngayon ang trabaho. Kahit babae man o lalaki, anong kasarian, pwedeng trabaho dito. At saka, i-compare mo sa ibang trabaho is mas magaan ngayon ang aking pakiramdam. Dahil maglilinis ka lang ng stairs at saka entrance. At saka yung sweldo, hindi naman ganun kababa. Okay lang siya. Yes. Swak. Sakto, no? Swak. Sakto lang, yes. Ang advantages is mas patahimik. Parang ang tahimik, yung sweldo natin ay mas mataas. Para sa akin, mas mataas. At saka, para kang ding nagtatrabaho sa Pilipinas kasi may tayo may karapatan tayong mamili ng ating trabaho or mamili ng amo. Hindi lang yung mga amo ang pwedeng mamili. Yes. Tayo din, kung ayaw mo yung trabaho mo, pwede kang lumipat sa iba. Yes. So, Yun ang kagandahan dito. Kumbaga mas may freedom, no? Mas flexible Yes. yung experience mo dito, no? Yes. Pagdating sa work. Yes, totoo yan. Ano naman yung mga naging challenges mo? Siyempre, 17 years ka na. I'm sure marami kang ma-share, no? Aha. Yung mga pwede mo lang ma-share. Okay. Di ba? Ano yung mga naging challenges mo living abroad, no? Parang nung una, ang challenges ko, ang hirap mahiwalay sa family. Yes, ang hirap. Kasi iniwan ko yung anak ko noon, 3 years old. Tapos doon lang ako first time mahiwalay sa aking parents. At saka although sa aking asawa. Tapos ayun, nung pagkaraan ng 1 taon naman, nakuha ko yung asawa ko, yun nga, yung COFUS. Kinuha ko siya, pinapirmahan ko siya sa amo ko. Okay. And then after how many years? 3 years ata or 4 years, nakuha din namin yung panganay namin. That's good. Yeah. And then, dito ko na rin pinanganak ang aking 2 pang anak. So, Okay. naging 3 ang aking anak dito. Philippines. Yeah. So ano pa yung ibang mga na-experience mo na challenges while living abroad? Sa 3 anak, dun namin naranasan or naramdaman ang hirap ng may anak dito sa abroad dahil alam mo, walang kamag-anak na mag-aalaga. Kayong mag-asawa lang ang magtutulungan, trabaho, bahay, bata. Tapos dito, nabubuhay tayo sa papeles dito So, ayan, lakad ng papeles. Oh, yes. Free ang ating medical Documents, dito. grabe. Yeah, free ang ating medical. Pero, you need to spend a lot of time. So, yun lang ang natin, ang kagandahan free, pero Organize ka dapat, no? And yes. prioritize yung mga kailangan na documents. Totoo yan. Tapos ayan, mga school ng mag-abata, talagang challenges talaga. At saka, although, ang hirap ding sabihin, dito ako nagkaanak,
Dito ko pinalaki ang aking mga anak, pero dito rin kaming nakakalungkot i-share, pero okay lang. Dito kami nagkahiwalay ng aking asawa. Yun. Okay. Pero ganyan talaga ang buhay. Mahirap iwasan na circumstance, syempre. Yes, totoo yan. Pero ganyan talaga ang buhay. Sabi ko nga, hindi lang ako nag-iisa. So, yung mga mamis dyan, hanggat maaari, pagbutihin ninyo hanggang kaya nyo para hindi masira ang inyong pamilya. Yeah. Oh, napakagandang Kasi advice very challenges talaga ang mabuhay dito sa abroad. Yes, super. Pero yan, you're strong Well, napaka-strong. thank you so much. I'm not too strong for me, pero thank you so much kasi ang daming nagsabi, you're so strong. Okay, thank you so much. Yes, especially since, yun nga, na-mention ko kanina, she's one of our colleagues, consultant sa Video Gaga, no? Bukod sa pagiging employee dito, pagiging cleaner dito sa Spain, she's also an aspiring entrepreneur or business owner. Kwento mo sa amin yung plano mo, no? Of course, you're planning your business. Ano yung business plan mo na gusto mong i-establish dito sa Spain? Okay, ang plano ko, yung sana, gagawa po ako ng gamot para sa mga, syempre andito tayo sa abroad, trabaho, bahay, puro trabaho. Kahit sobrang pagod mo, pero kailangan mong magpahinga, pero hindi tayo nakakapagpahinga. So, palagi tayong nakatayo. Marami yan, kasi maraming nagtatrabaho sa restaurant. So, sobrang masasakit ang mga katawan, lalong-lalo na ang mga binte. So, na-upgrade ko ang aking kaalaman sa mga liniment oil. So, ayun, liniment oil ang aking plano. May siya, olive oil. Exciting yan. Yeah. Sobrang nakaka-excite kasi Napaka-practical. Yeah. This is garbage para dito, pero sa atin is gold. Yung raw products mo, raw materials are garbage lang. Yes. So, dito napaka-convenient gawin niya dahil yung olive oil, that is the number 1 ingredients. And then, yung mga organics, fruits, andito lahat. So, at saka mga pang beauty products, yung parang yung sabon, yon, beauty soap, ayun po. So, beauty soap, you mentioned kanina oil, no? Yeah, liniment oil, yung may like citrus and luya. Alam mo na, sa Pilipinas, luya-luya dyan. Okay. Pang-massage, no? Yes, pang-massage natin sa ating mga pagod na muscles at saka mga bones. Ayan. Exciting Good luck sa iyong business. Napakagandang business idea. Nakita niyo po ang daming Filipinos sa Philippines, syempre, no? And also sa iba-ibang parts ng mundo katulad ng Spain na napaka-creative at business-minded. So, mabuhay po kayo. Yes. Napaka-active po ng Filipino community sa Spain. Katulad ng Madrid at Barcelona. Napakadaming activities, organizations or clubs, diba? Yes, totoo yan. And events. Kaya maraming salamat sa mga Filipino communities kasi nakilala ko din ang Video Gaga at saka yung mga ibang organizers or associations. Thank you so much. Yan ay napakaganda ng feelings kasi nakakilala ka ng new friends. Correct. Yeah. So, ganun din sa experience ko actually, no? Since we established Video Gaga dito sa Spain, at saka syempre sa Philippines, dito naman sa Spain, maraming tumutulong na kababayan sa atin, no? Para marami tayong ma-reach na Filipinos na gusto ma-improve yung kanilang career at kanilang business. Tulad ni Jonah. Tulad ko ngayon, kaya maraming salamat. Thank you so much.